Ayon sa kwento ni Mama, isa ang pera sa dahilan kung bakit bibihira lamang kaming magkaroon ng bisita sa bahay na kahit pa kamag-anak. Nagtiyaga si Papa at nagsikap para makapag-ibang bansa at nagtagumpay siya gamit lamang ang sariling diskarte. Simula nung ako'y isilang, hindi naman malayo ang loob ko kay Papa. Pero dahil si Mama ang aking kinalakihan at kinasanayan kong kasama, mas kampante at palagay ako sa kanya. Kahit ang totoo ay alam kong si Papa ang nag-iisang bumubuhay sa amin at dahilan ng kung ano ang meron kami. Meron kaming tindahan na siyang pinakang pinagkakaabalahan ni Mama. Bagaman nagsimula rin sina Mama at Papa sa wala, pero ni minsan, simula nang sila ay magsama, never siyang inubliga ni Papa para magtrabaho. Tulad ng kung paano ako dinala ni Mama nang 9 na buwan sa kanyang sinapupunan at umuwi si Papa na hindi ko kilala, ay ganun din ang nangyari sa aking nakababatang kapatid. Wala si Papa at lumipad na pa ibang bansa. Kumbaga, nagpunla muna si Papa bago nagbalik abroad. At taon na ulit ang bibilangin para aming makita. Kaya ang naiwan sa bahay namin ay ako na isang 3rd year high school at si Mama na buntis para sa nakababata kong kapatid. Ang taon kung saan bilang high school ay gusto kong subukan na maranasan ang maraming bagay na hindi ko inakalang ang isa doon na talagang komplikado, lalo na sa edad ko, ipapahintulot sa akin ni Mama. Nagdalawang isip ako, pero dahil isa yon sa gusto ko, bago man lang ako makatapos ng high school, ay gigil. Katulad ng magpartner o mag-asawa na nagsimula sa wala, nagtiyaga at dahan-dahang umasenso, ay ganito mismo nagsimula ang aking mga magulang. Yun nga lang ay hindi sa kung paano umahon sa kahirapan ang dahilan ng aking pagbabahagi ng kwento. Yun ay para magbahagi mismo ng aking kakaiba at natatanging karanasan bilang isang individual na nilalang at umiiral dito sa mundong ibabaw. Itago mo na lang ako sa pangalang Aaron, 29 years old, single but not available. Mula sa aking pagkabata, si Mama na ang siyang namulatan ko na aking kasama. At si Papa ay nakilala ko bilang aking Papa gamit ang cellphone through online. Kapag nag-uusap sila ni Mama, yun ay sa kadahilan ng nawala na ng pag-asang makapag-ibang bansa si Papa, ay ginawa na nila ang planong magkaroon ng panganay. Na noong mapag-alaman nilang nagbunga na ang punla matapos mag-araro ni Papa, saka naman siya tinawagan ng agency na kanyang inaplayan para mag-training bago tuluyang lumipad pa ibang bansa. Itinuring ng aking mga magulang na blessings ang aking pagdating sa kanilang buhay dahil sa dami ng araw ng inaplayan ni Papa, pero ni isa ay walang tumatawag sa kanya. Pero bigla umanong nagbago ang ihip ng hangin noong ako'y mabuo sa sinapupunan ni Mama. Kaya ang nangyari, 5 months ako sa tiyan ni Mama nang si Papa ay magpaibang bansa. Bukod sa hindi nila expected ang tawag, ay naging mabilis pa ang proseso. Dahil nag-iisa lamang si Mama sa inuupahang apartment, lumuwas pa si Lola mula sa probinsya para lang samahan si Mama hanggang sa ako'y isilang. Naging maayos naman ang pagsilang sa akin ni Mama, ang dahilan kung bakit eto at ako'y nakapagbahagi ng kwento. Malalim ang naging punot dulo ayon na rin sa kwento sa akin ni Mama kung paano naging sila ni Papa at kung paano sila nakaabot ng Manila. Samantalang pareho silang taga-probinsya at isang lugar lang ang kanilang pinagmulan, na lumalabas ay hindi magkasundo ang magkabilang angkan at ang lahat ay nang dahil lamang sa hindi
napahiram ng pera. Pero tila naglaro ang tadhana nang si Papa at Mama ay may love sa isa't isa. Nahadlangan ng kanilang magulang ang dahilan kung bakit nagawa nila ang magtanan at makipagsapalaran sa Manila. Matagal na nagsama si Mama at Papa. Palipat-lipat ng trabaho si Papa at dahil hindi pa kasal at walang permanenteng trabaho si Papa ay hindi pa sumagi sa isip nila ang magkaroon ng supling. Inabot ng taon ang pagsasama ng aking mga magulang hanggang sa makakita si Papa ng maayos na trabaho. Na-regular siya doon at makatsyempo sila ng apartment na abot kaya ang presyo kung saan ay doon rin ako isinilang. Kahit na-regular sa trabaho si Papa ay hindi pa rin siya tumigil ng paghahanap ng mas malaking pagkakakitaan dahil meron di umunong pangako si Papa kay Mama na balang araw magkakaroon din kami ng sariling bahay at makakaalis sa pangungupahan. Doon na pumasok ang planong pag-iibang bansa ni Papa. Pero hindi yun naging madali dahil siya naman ay high school graduate lamang. Pero noon raw kasi, basta naka-high school ka at meron kang training, ay pwede ka nang makapag-ibang bansa. Kaya lang ang kay Papa ngayon ay tila naging suntok sa buwan. Dahil marami pang pwedeng pagbasehan bukod doon. Marami ang nag-a-apply na nakatapos ng college. Hindi nawala ng pag-asa si Papa. Marami ro siyang in-applyan to the point na kulang na lang matanggal na siya sa trabaho nang dahil sa kaka-absent. Hanggang sa makita niyang ang pag-iibang bansa raw ay mukhang hindi para sa kanya at kanya na yung isinuko. Kinalimutan na raw ni Papa ang pag-iibang bansa at nag-focus na lang ulit sa trabaho. At dahil regular siya doon, napagkasundoan ni Mama at Papa na buuhin na ang una at kanilang magiging panganay. Ganun na nga ang ginawa nila at pagkaraan ng isang buwan dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ni Mama, nagpa-check up siya kasama si Papa at doon nga ay napag-alaman nilang nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Nasa namang pagkaraan di umano ng ilang araw, merong tumawag kay Papa na isa sa kanyang inaplayan para makapag-ibang bansa. Pinare-report siya for training bago tuluyang lumipad pa ibang bansa. Inisip ng aking mga magulang na ako ang swerteng dumating sa kanilang buhay. At kahit alam nilang hindi magtatagal ay magiging ama't ina na silang pareho. Hindi pinalampas ni Papa ang pagkakataon kahit sa kabila noon ay matagal silang mawawalay sa isa't isa at taong hindi magkakasama. Sa aking pagkakatanda ay 5 buwan ako sa sinapupunan ni Mama nang tuluyang magpaibang bansa si Papa. At ang naging kasama ni Mama sa apartment ay si Lola na ina ni Mama. Doon na mismo sa apartment na iyon ako'y sinilang, kung saan ang unang uwi ni Papa na kwento ni Mama ay hindi ko raw kilala dahil 5 taon lamang ako noon, pero pag sa cellphone naman raw kilala ko naman si Papa. Bagamat meron akong mga alaala kay Papa noong mga panahong hindi pa ako nag-aaral, pero madalang dahil ang palagi kong kasama ay si Mama. Hindi ko alam kung sa unang uwi ni Papa ay sinadya nilang hindi ako sundan. At maging noong ikalawang pag-uwi ni Papa, ang akala ko'y magkakaroon ako ng kapatid pero hindi pa rin pala. Elementary ako noong ikalawang sunod na uwi ni Papa at kahit hindi namin siya nakasama ng matagal ay na-enjoy ko na buo ang aming pamilya. Ramdam ko ang gaan ang aming buhay simula po nung ako'y isilang. At hanga ako sa aking mga magulang dahil sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Simula nung sila'y umalis ng probinsya ay nanatili silang positibo para magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahit noong ikalawang uwi ni Papa, hindi pa rin kami lumipat
o umalis ng apartment. Pero alam ko na may plano ang aking mga magulang. At doon nga rinig ko na kapag meron na raw kaming sariling bahay, gusto ni mama magkaroon ng tindahan para kahit papaano meron siyang pinagkakaabalahan bukod sa pag-aalaga sa akin. Malaki na naman daw ako. Pero hindi pa rin ako nagkaroon ng kapatid. Hanggang sa nang ako'y high school, ang ikatlong uwi ni Papa. Medyo nagtagal sa amin si Papa at simula nung siya ay umuwi ng Pinas ay halos araw-araw laging umaalis si na Mama. At ang alam ko, naghahanap sila ng mabibiling bahay. Ang akala ko, dahil matagal naming nakasama si Papa, hindi na siya babalik ng abroad. Yun pala, hinihintay lamang niyang mapa sa amin ang bahay at maayos ang dapat ayusin, kasama ang tindahan na gusto ni Mama. At eto na rin ang taon na nakasalang aking magulang. Hindi naman kasalang simbahan, pero nangako raw si Papa kay Mama na darating ang araw si Mama ay ihaharap ni Papa sa altar. Sa aking pagkakatanda ay third year high school ako nung muling umalis si Papa. At ako naman asang-asa na hindi na ako magkakaroon ng kapatid. Sa totoo lang kasi, dahil na sa akin ang lahat ng atensyon ng aking magulang at pili lang ang mga bagay na hindi ko nakukuha, ay pumasok rin sa aking isip na sana hindi na ako magkaroon ng kapatid. Sakim no? Masarap sa pakiramdam ang magkaroon ng sariling bahay. Yung tipong kahit anong mangyari, alam mo sa iyong sarili na wala nang sino man ang pwedeng magpaalis sa inyo. Tahanan na siguradong wala nang alisan. At dahil hindi ko alam na magkakaroon na pala ako ng kapatid, naisip ko rin na sa akin mapupunta ang bahay. At iyon na nga. Pagkaraan lamang ng 2 buwan na wala si Papa, sabi sa akin ni Mama, "Good news anak, magkakaroon ka na ng kapatid." Na noong hapon, ibinalita naman ni Mama kay Papa, "Magiging kuya na ako, yehe," ang pagkukunyaring nasabi ko. Noong ikatlong uwi ni Papa at mapa sa amin ng bahay, bukod sa nagpagawa siya ng tindahan para kay Mama, nagpabakod at kung ano-ano pa, ay bumili rin si Papa ng isang second hand na motor para pang service sa loob ng subdivision. Na mula naman noong umalis si Papa at sa patuloy na paglobo ng tummy ni Mama, ay palagi kong nililinis, sinasakyan habang nangangarap na ako'y nagmumotor sa highway. Hanggang sa pahintulutan ni Mama na ako'y matutong magmotor at si Mama na mismo ang kumuha ng magtuturo sa akin kung paano magmotor. Kesa naman raw ma-stuck lang, wala naman raw gagamit dahil wala si Papa. Kahit gusto ko ang matuto magmotor, pero ni minsan ay hindi ko binalak na paandarin yun. Kaya naman medyo kinabahan talaga ako noong si Mama na mismo ang nagkagusto na ako'y matutong magmotor. Pero dahil gusto ko rin naman talaga ang matutong magmotor, ay kabado at digil akong tinandaan ang mga sinabi sa akin ni Manong instructor. Di ayun nga, at ang motor ay nagagamit ko lamang sa loob ng subdivision. Na noong una kong iangkas si Mama, ay sinabihan pa akong dahan-dahan ang pagpapatakbo at baka raw siya ay mapaanak nang wala sa oras. Meron kasing lugar doon sa subdivision kung saan kapag hapon ay masarap tumambay. Pwedeng magmotor dahil malawak siya, na noong tumagal dahil nga nagiging tambayan, ay tinambayan na rin ng mga nagtitinda ng mapu-food trip kapag hapon. Babae ang bunso kong kapatid at dahil sa layo ng agwat ng edad namin ay parang hindi kami magkapatid pag magkasama. Imagine, 4th year high school na ako noong isilang si bunso. Masaya din naman magkaroon ng kapatid, tapos hindi naman kami parehong lalaki, kaya magkiba pa rin kami ng trip at hilig. Ako naman noong isilang si bunso, bago pa siya mag-aral ng elementary, graduate na ako ng college. At eto,
Isa na akong seaman. Si Papa naman, papatapusin lang daw ng high school si Bunso at magpo for good na rin sa Pilipinas.